Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron naman po tayong kumentuhan na maganda po, good news sa ating bansa at sa ating mga Pilipino, lalo sa mga guro natin mga katambay. At bago po natin umpisahan, papasalamat po muli si Kamanong sa mga nakakagusto po ng ating maliit na channels, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at sa TikTok. Komento ni Kamano. Maraming salamat po mga katambay. Ito po, umpisa na po natin ang magandang balita po ng ating Vice President. Bisita bukas sa Cambodia si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kabilang sa mga prioridad ng mga paaralan sa naturang bansa ang mag-recruit ng mga Pilipinong English teacher. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa international school na ito sa Phnom Penh sa Cambodia, mga Pilipino ang nagtuturo ng English sa kinder at elementary. Pinoy rin ang may-ari ng eskwelahan. Nagdesisyon ng civil engineer na si Lovey na buksan ang naturang paaralan nang magbakasyon siya dito sa Cambodia noong 2011. I started with an international school owned by an NGO when I first came here, and then I moved to a language school, and then I actually also worked for travel business. So, and then after that, we decided, it's difficult to be in the travel business because yung asawa ko is also was in the travel business before. So we decided to open a school. So one of us pipirme sa isang place. Mas mataas na sweldo at maayos na buhay ang nagtulak sa ilang Pinoy na magturo dito sa Cambodia. Gaya na lamang ng special education teacher na si Dorothy. Sa Pinas kasi para mahirap magturo sa special education. You need a lot of trainings. Dito, they give a lot of opportunities for special teachers. Dahil sa husay ng mga gurong Pinoy, prioridad daw ngayon ng mga private school dito sa Cambodia na mag-recruit ng mga Filipino teacher. Marami sa mga Filipino workers dito are English teachers kasi gusto nila yung English natin. The way we would speak English, mas naiintindihan nila, I guess, kaysa sa mga Amerikano kasi accentless tayo. Malaking tulong daw ang mga gurong Pinoy sa Cambodia, lalo na't ngayon palang sinasaayos ang kanilang education system. Nasa 7,000 OFW ang kasalukuyang nasa Cambodia, karamihan mga guro sa mga private school. Naglalaro sa $600 hanggang $2,200 at sweldo ng mga English teachers sa Cambodia. Katumbas ng higit 30,000 hanggang 120,000 pesos. Libre din ang pabahay at health insurance. Paalala lang ng ating embahada sa mga nais maging teacher sa Cambodia. Mag-apply lamang sa mga lehitimong recruitment agency para maiwasang mabiktima ng human trafficking. Ngayong gabi, dumating nga rito sa Cambodia si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Si VP Sara ang kasalukuyang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Magkakaroon din siya ng courtesy call sa Minister of Education and Youth Sports ng Cambodia. Pangungunahan din ni VP Sara ang pagbubukas ng Philippine International School sa Phnom Penh. Mula dito sa Cambodia, nagkabalita mula sa front. Ayan po, talagang napakagaling ng ating Vice President, di ba? Sa Southeast. Siya pala ang leader, lalo sa mga edukasyon, di ba? Nakaka-amaze, nakaka-proud ang ating Vice President, di ba? Nakita nyo, saka mga Pilipino, talagang nagsasucceed na talagang ang mga Pilipino, di ba? Kahit saan larangan tayong mga Pilipino, di ba? Lalo yan, di ba? Talagang sumikat, hindi lang sa guro, di ba? Ang ating mga nurses, di ba? Ang mga seafarer at mga OFW natin, di ba? Nagbibigay po ng malaking remittance sa ating bansa, mga bagong bayani na tinatawag po, di ba? Na ang gumagastos po ng mga remittance natin na dinadala sa bansa, ating mga politiko. Ang mga politiko po ang nagbabudget ng mga dinadala nating mga dolyares sa ating bansa. Pero nakikita nyo po, ang ating mga politiko ngayon na gumagastos po ng ating mga remittance, ang ating mga tax. Napakaganda po ng ginagawa ng karamihang mambabatas natin, lalo sa Kamara at sa Senado. Di ba? Hindi sila lustay, hindi sila waldas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas, bawal ang kurap. Di ba mga tabay?
Kaya dito kay VP Sara, nakikita nyo kung paano magtrabaho ang Duterte. Vice Presidente pa lang siya, di ba? Pero yung pananaw at tingin sa kanya ng mga bansa, lalo na sa Southeast Asia, di ba ba? Yung mga kasama nating bansa sa Southeast, nakita nyo, siya pa yung naging head, di ba? Saka yung education natin, gumanda ng gumanda. Napakaganda po ng pagpapatakbo ng ating VP Sara sa DepEd. Kung nababalitaan niyo po, di ba? Mga nakaraang survey, di ba? Alam natin, nakikita natin sa news at sa social media. History po ng Pilipinas na maging number 1 sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Top 1 ang DepEd na hindi nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na maging number 1 ahensya ng gobyerno. Nangyari lang po yan nung maging secretary ang Vice President na si Sara Duterte, mga katambay. Excuse me po. Ngayon, hindi na po tayo, hindi na po tayo hahanga tutusin sa mga teacher natin. Dahil alam natin magagaling ang ating mga guro, di ba? Lalo sa ibang bansa. Sa China, napakarami din nating guro sa China, mga teacher, lalo sa English. Gustong-gusto nila yan. Sa halos lahat ng bansa, di ba? Meron tayong teacher. Sa Amerika, ngayon, sa Amerika po, marami pong kinukuha teacher ang Amerika rin. Amerika na, kumukuha pa ng teacher sa atin. Di ba? Ganon kagagaling ang mga Pilipino sa pagka talaga dekalidad ang sinasabi nating edukasyon sa ating bansa. Pagka dinala mo sa ibang bansa, talagang lalo yung mga professional natin, yan, guro, nursing, talagang hinahangaan nila yan, di ba? Hindi lang sa dunong, sa husay, siyempre sa kasipagan. Napakasisipag magtrabaho ng mga Pinoy, di ba? Yan ang talagang hinahanap sa atin ng mga banyaga. Kaya yung sinasabi ni Pangulong Duterte, di umano na kailangan i-endorso mo pa ang mga Pilipino para magkaroon ng trabaho sa ibang bansa. Hindi mo na kailangan i-bargain ng Pilipino. Dahil mismo ang mga banyaga, ang mga negosyanteng korporasyon, Pilipino ang gusto nila magtrabaho sa kanila. Mga katambay, dahil ang mga Pilipino, hindi mo na kailangan utusan at hindi sila tinatawag na nandudupit o ibig sabihin yung mga trabahong tamad, di ba? Yung aksayado sa oras. Hindi nagtatrabaho, di ba? Mga Pilipino, walang inaaksayang oras yan. Trabaho yan at hindi iwanan yan hanggang hindi tapos ang trabaho. Hindi katulad ng ibang lahi. Pag sinabing time na, bahala ka na riyan, iwanan ka na. Ang Pilipino, tapos yan. Kahit sabihin mo, hindi mo bigyan ng overtime yan. Tapos yan. Ganyan ang mga Pilipino. Kaya nakita nyo ang trabaho ni VP Sara. Palibasa, isang magaling na Pilipino at magaling na leader. Kayod kalabaw. Diba? Napakasipag ng Vice President. Noong nakaraang araw lang, di ba? Merong tinambangan tayong mga bayaning sundalo sa Mindanao, Maguindanao yata. Nagpunta ron ng VP Sara. Kaya lang, VP Sara lang. Yung presidente ng Pilipinas, hindi pa natin nakikita. Dahil nung last time, nailibing na yung naipaglaban din sa mga NPA. Nailibing na't lahat. Saka lang nagsalita ang Pangulo. Di ba? Wag naman sanang mailibing din itong mga bayan sa Maguindanao. Bago rin magsalita ang Pangulo, parangalan. Di ba? Makikita natin talaga yung isang tunay na lingkod bayan. Ito, vice presidente pa lang. Di ba? Pero nakita nyo bang binalita ng malalaking media ang mga nagagawa ng Vice President? Sa social media lang, kadalasan. Saka yung mga istasyon na hindi giant, yung hindi giant na media, yun ang nagbabalita. Mga ilan-ilan lang na istasyon. Mababalita natin yung ginagawa ng Vice President. Katulad sa SMNI, kaya lang malapit na raw nila isara ng kamera. Yung UNTV, nagbabalita po yan dahil hindi pa sila giant station. Mga malilit na istasyon pa lang yan. Kaya nababalitaan natin yung mga ginagawa ng Vice President. Sa Channel 2, Channel 7, Channel 5, naku po,
kadalasan di umano marinig natin yan, puro kasiraan ng Duterte. Puro kasiraan eh. Kaya proud po si Kamanong sa napakasipag, working hard. Talagang tinitingala ang ating Vice President kahit sa ibang bansa. Talagang iba ang tingin sa mga Duterte. Lalo kung magtrabaho sa husay, sa dunong, sa pagiging makabayan, makatao. Diba? Nasa kanya na lahat. Ang talagang iintay na lang talaga ni Sara Duterte, ni Vice President, yung talagang panahon niya na siya maging presidente. Kaya lang, huwag sanang mangyari, sinasabi ng mga expert, matatalinong tao na merong plano, di umano ang pamahalaan na mag-extend ang kanilang panunungkulan at may plano daw, di umano, huwag naman sanang matuloy yun. Di ba? Na magkaroon ng extension ng kanilang termino nang hindi na mawala sa pwesto dahil may ugong-ugong na sinasabi sila di umano na yung martial law na ating bansa. Wag naman sana na mangyari yon, di ba? Kaya mga Pilipino, proud tayo siyempre sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga guro sa Cambodia at marami pa. Marami pa. Kasi yan na lang inaasahan ng Pilipino dahil walang maibigay na programa at trabaho ang gobyerno ng ating bansa. Kaya ang nangyayari sa ating mga Pilipino, lumalabas tayo ng bansa. Yun na lang ang nangyayari nating option sa buhay. Yung ibang bansa ang bumuhay sa atin at magbigay sa atin ng magandang buhay. Pero yung mismong bansa natin, walang ibinibigay na magandang buhay sa mga Pilipino. Karamihan, korupsyon, waldas. Puro ganun lang po eh. Kaya ang mga Pilipino aasa sa mga bansa. Kaya buti na lang mga Pilipino, madiskarte, matatalino, masisipag. Kaya hindi tayo basta-basta maagrabyado kahit tayo magtrabaho sa ibang bansa, di ba? Dahil matatalino, masisipag, madiskarte. Kaya lang, yun ang kulang sa ating gobyerno. Yung sipag ng mga Pilipino na lumalabas ng bansa. Yung mismo nasa gobyerno natin ang walang talino yata, walang diskarte, walang sipag. Kaya ang Pilipinas, umaasa na lang sa mga remittance ng mga OFW para hindi bumagsak ang bansa. Di ba? Yan, kung walang mga OFW, matagal nang bagsak sigurado ang Pilipinas. Walang mga OFW na nagdadala ng mga billion na remittance sa ating bansa. Kaya nakakasurvive pa Pilipino, di ba? Kaya VP Sara, sa ginagawa mo yan, lalo pang dadami ang kukuha ng mga teacher, lalo na sa mga Southeast Asia at sa buong mundo. Proud na proud po kami sa inyo, VP Sara. Muli po, si Kamano, nag-iwan po na siyempre mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin, huwag sa gyera, at tis-tis lang, makabangon pa tayo muli. Paalam! Bye-bye!